Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber. No? Amaya ho, magkulab tayo. Ang gaganda ng comments dito sa vlog ko kagabi ah. Oo, naging masaya ako, oo. No? Nagka-interest lang ako rito eh. Na-interview to si Sara Duterte, no? 22 hours ago lang ho to. At may 21,000 views. Ang ano nito eh, BP Duterte. PBBM and I are doing good. We are okay in terms of personal working relationship. Pakinggan natin at magbigay tayo mamaya na reaksyon dito. Nakausap niyo na po ba si father and brother regarding their issues or concerns against President Marcos? Hindi pa kami nagkausap na ang pamilya ko. So after the prayer rally, ma'am, in Davao, so wala pa po. Hindi pa kami nagkausap ng mga ano ko. How about si kapatid ko. President Marcos, ma'am? Did he ask you about the sentiments of some of your family members? Wala. Hindi naman nagtanong sa akin na si Pangulong Marcos about sa mga sinabi ng aking kapatid at ng aking tatay. But how's your relationship with him, Ma'am Vicky? We have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. Napapansin ko to si Sara pag kaya mga ganun siya. Mahilig siyang gumaganon yung mata niya, no? Tuloy mo. Are okay in terms of our relationship, both personal and working relationship. So I'm sorry for asking, what about the First Lady, ma'am? Kasi nung recent yung departure, parang marami nakapansin, ma'am, parang may dadmahan daw sa relationship with the First Lady. Yes, opo. I have no comment as of this time. Ma'am, how about yung sa session po ng Mindanao? Kasi Opo, as po yan proposed po by the father po niya. Is it something that President. you support? And what's your stand on that? Opo. I have no comment on that for now. Thank you so much. Thank you. Ma'am, you mentioned you're running for election 2025 po ba ito? 2028? Anong position po ito? Sinasabi ko lagi na ang politika parang buhay lang yan. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Yun, ha? Magsilang ho yun eh. Natanong ako siya. Doon lang ako medyo konti tanong. Wala akong masyadong magandang sagot, no? Puro no comment, di ba? Kamusta kayong presidente? Okay naman kami. Working relationship, no? Ganun. Ang maganda lang para sa tenga ko yung yung sa politika. Parang buhay lang yan. Di mo alam kung ano mangyayari bukas. Doon lang ako sang-ayon doon, no? Marami kanina nanonood ako kay Bloodcaster eh. At ang topic niya ay tungkol dito sa DepEd Secretary, no? Pinagre-resign na o sabi ni Bloodcaster, tanggalin mo na ganyan, sabi niya kay PBBM, di ba? Panood niyo ba yun, yung kay Bloodcaster? Oo. Yun nga ho sana ikukontent ko eh. Pero mas nagustuhan ko itong... Tsaka kay Kibuloy, mamaya, sunod ko din kay Kibuloy. Magbibigay lang tayo reaction muna rito kay Sara, no? Ito si Sara, marunong naman siyang mag-resign eh. Di ba? Pag... Natatandaan nyo, kapartido to ni ni Speaker Romualdez, di ba? Nag-resign siya sa partido nila ni Speaker Romualdez. After that, tambulos-los. Sabi niya kay Speaker Romualdez, di ba? Hindi naman siya inaano ni Speaker Romualdez, di ba? Ang inano ni Speaker Romualdez, si Gloria. Pero parang siguro nagalit siya, kaya biglang, ayoko na. Kasi kaya inano si Gloria dahil parang nakaramdam si Romualdez, di ba? Na gusto siyang patalsikin bilang Speaker of the House. Gusto siyang parang i-impeach ni Gloria. Gumagawa si Gloria ng ng mga remedyo na di ba? Naamoy ni Speaker, tanggal siya, di ba? Pero nag-resign si hindi naman siya di ba? Si Gloria, pero nag-resign si Sara.
Pero sa DepEd, sa dami na nangyayari, oo, di ba? Bumati pa ito ng sa incheck, nag-incheck pa, pinanood ko kay Atty. Enzo, oo, nag-incheck pa siya. Bumati siya sa mga incheck ng Happy New Year ba yun? Oo. Ano kayo? Oo. Si His Excellency yata, hindi pa bumabati sa incheck di ba? Oo. Hindi lang natin alam, baka tumawag naman doon sa incheck. Di ba? Ganun lang yun. Pero yun nga, maraming nagsasabi, kung ito ay may hiya o may delikadesa sa sitwasyon na nangyari, na yun nga, sinabihan pa siya nung tatay nito, adik, bangag, kung ano-ano na, mag-resign ka na, sabi nung kapatid. Abe, tatay at kapatid mo yan. Tsaka siya, marami rin siya sinasabi, di ba? Talking to the devil, kung ano-ano na mga sinasabi nila mag-aama dito kay His Excellency, pero hindi pa rin siya nagre-resign, no? Matibay, oo. Alam nyo, yung ganito katibay, siguro, sa ratio, maliban na yung nagugutom ka, na kailangan mo talaga ng hanap buhay, hihintayin mong i-terminate ka. Pero kung ganito na masabi sa sobrang kayamanan nito, kailangan umandar na yung sinasabing hiya. Di ba? Di ba mga boss? Uy, yung asawa ni Harry Roque, tinanggal daw sa pagkora. At balita doon sa social media na mukhang mga appointee ni Digong, pinagsisibak na. Mga boss. Mukhang magandang yan, no? Kagaya yun, natanggal ni His Excellency yung asawa ni Roque, bakit hindi niya kaya tanggalin si Sarah? Love. Love. Dito naman po tayo magbigay ng reaksyon. Dito kay Kibulog, 21 hours ago lang ho ito, At may 77,000 views. May hamon si Pastor Apollo Kibuloy kung kaya ba daw natin harapin. Ngunit siya ba ay kaya niya? Yan ang pamagat nito Pakinggan natin at magbigay tayo ng reaksyon dito. Tingnan ang cross sa dibdib natin. Ang cross sa ating simbahan o kay altar. At Si Brother Wendell Talibon. At meron siyang 149,000 subscriber. Marami, Okay din, Mukhang maka-juice din siya. Maganda ang kanyang vlog. Pero hanggang doon lang tayo kay 50 minutes ito dito lang tayo sa sinabi nitong si anak ng Diyos daw siya. Si Kibulo. patunayan na mas magaling pa tayo kaysa kanya at maraming natutulungan. Ang hamon natin kay Pastor Apollo Kibuloy, kaya ba din niya na harapin ang magkahiwalaing investigasyon sa Kongreso at sa Senado? Kayo, tingnan ninyong sarili ninyo. Kunin niyo ang krus sa inyong dibdib. O kaya pumunta kayo doon sa simbahan at tingnan ninyo si Jesus Christ nakapako, nakatingin sa inyo. O kaya pumunta kayo sa bahay ninyo na may altar. Talagang maski anong pilitin ko mang maniwala dito at ipagtanggol ang taong ito, hindi ko kayang gawin. Talagang malaki diferensya. Pakinggan mo. At nandun si Jesus Christ nakatingin. At kayo ay nagsasign of the cross nakatingin. Sino ka sa harap ng Diyos? Tapos lalabas ka sa iyong pamamahay na para kang si Pariseong matuwid pa kaysa kay Jesus Christ. Ang putya na di ko kilala si Paraseo Maraming alam to. Kaya maraming naniwala dito kung ano-ano pagsasabi nito Totoo. Tuloy mo. Kahit pa ako'y son of God, under ako sa batas ng lupa. Narinig niya po ba yun?
Kahit daw siya ay son of God, under ako sa batas ng lupa. Talagang meron ka mang krus sa dibdib. Pag ganito maririnig mo, mapapamura ka eh. Kahit daw siya ay son of God, under siya sa batas ng lupa. Hindi ba naman sa gunggong at kalahati talaga ito? Pakinggan natin pa. Pag ako'y nagkamali, gumawa ng krimen, ilimanda ninyo ako. Pero please, huwag po ninyong sirain ang reputasyon ko na wala akong kalaban-laban. Kaya ka nga pinadadalo sa Kongreso saka sa Senado para lumaban ka, ipaglaban mo yung tanong sa'yo, sagutin mo. Korte ka ng korte. Talagang maiinit ang ulo mo, mga boss. Sana wag ko kayo ma-high blood. Kung lahat ng pinatatawag sa Senado at Kongreso, yan ang isasagot, kagaya na isinasagot mo. Yan ang magiging, doon. Bakod tangi ito sa lahat ng pinatawag sa Senado, sa Kongreso, ito lang yata hindi lumabas tsaka si Tebes. Si Tebes hindi lumitaw, dahil nagtago na, Pero ito, makapal. Matibay din ang dibdib nito, Pinipilit niya na hindi siya harap sa Senado at Kongreso. Sa korte raw siya harap. Ba't di ka humarap doon sa FBI? Ungas talaga tagal-tagal ka nang wanted ka na ron, ay ka pa humarap doon. Korte rin yun, di ba? Mas maganda pa yung korte ron. Talagang itong mga to, Same feather, flocks together. Tuloy mo. Magrespetuhan po tayo. Korte ang answer nito. Court is the answer for all of your false allegations and accusations. Court is the answer. Kaya nga sagutin mo sa Kongreso saka sa Senado. Sabihin mo mali kayo. Diba? Ikaw nga son of God, tapos takot kang humarap sa Kongreso saka sa Senado. Kibuloy? Son of God mantalang yung Panginoong Hesus, kung saan-saan siya dinala. Ilan ba yun? Hanggang matapos siya kay Pilato, di ba? Kung saan-saan siya dinala-dala. Dalhin yan doon. Lahat ng mga nagpatawag kay Panginoong Hesus, hinarap niya. Ikaw naman to, marami kang son of God. Ay, Lord. Sabagay, nakarma na yan, di ba? Karma na yan. Kinakarma na silang dalawa nung kanyang boss. Tuloy mo. Lapit na ito matapos. Andun ito. Kayo, pastor, ang dapat humarap Yeah. sa susunod na pagdinig. Because you are being subpoenaed by this committee. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad. Yun. Kung hindi siya exempted sa authority at inaamin niya, di pwede siya mismo ang magdeklara na bugos ang investigation. Bakit? Dahil legal ang investigasyon, kahit Korte Suprema, di pwedeng patigilin ang Senate investigation in aid of legislation. Ano kay? Yun na yan, mga boss. Magbigay ho kayo reaksyon dito sa ating content tungkol kay Sara. Sara parang sobra yatang kaplastikan yan, Bagay, Pero, ewan ko sa kanya, di ba, mga boss? Basta tama yung sabi niya. Ang politika ay parang buhay yan. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Ito naman si Kibaliw, ang tigas ng panga na kahit daw siya ay anak ng Diyos, haharap daw siya sa batas ng tao sa lupa. Sira talaga po. Magkulab na po tayo, mga boss. Brother Elias Isyo, shout out. Kalat ni Baya, shout out, Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. Good health always. Salamat. Kalat ni Baya ulit po. Basta kabayo, pwede sa Senado. Malamang tumakbo yung gago na yun Nagtutulong din no? Nagtutulong din. Tawag ka lang sa kanya raw, tutulungan ka Panginoon, ano ba yan? His Excellency, pag aksaya mo ng oras yan, ibabalik mo sa oblo yan. Ano ba?
Nasisira ka dyan, ha? Taki mo, kapatid mo raw siya. Francis Leo Marcos. Kago talaga. Ayaw gamitin yung pangalan, tunay na pangalan niya na si Mang Hussein. Sira rin ulo. Ano ba? Ang daming baliw. Raul Villanada, shout out. Ay, sabi niya, okay lang na ipagtanggol si Binoy. Kawawa din naman. Palaging ka-stupiduhan na lang kasi. Shout out, Miss Akira Milus. May you have blessed day. Ingat, sabi ni Kalatni. Wala, tagal absent ni Akira, no, mga boss. Raul Villanada ulit, oh. Buti nga naman lupang hinirang o bayang magiling lang naman ang masama. Ang awitin niya, Ching Tong Chai. Raul Villanada ulit, oh. Hindi ba alam ni ate na vlogger na ito ng rehilyon ni Binoy ay Shintoism? Meron ba Shintoism? Oo naman. Shintoism. Bago yan sa'yo, Raul, ah. Kapatid ba yan ni Tanganism? Ah? Ano yan? Virus din ba yan? Virus din ba yan sa'yo? Shintoism? Sa akin, virus yun eh. Yung Tanganism. Oo. Mas masahol pa sa COVID yun. Pero yung Shintoism, may gamot yata yan eh, Raul eh. Sumagot si 3JC po. Shout out 3JC. Parang tunog lasing. Na Shinto naman yan, sabi niya. Oo nga, Shintoism nga, ikaw talaga. Kalat ni ulit, oh. Good evening, Karoke. Bombachuin mo na, Karoke, sabi niya. Hello, Maber. Oh, malapit na. First week of March. Opera na siya. Oh, sa wakas, pumayag din. Raul Villanada ulit, oh. Kumbaga sa harana, itong si Binoy ay maling bahay. Kumbaga sa harana, itong si Binoy ay maling bahay ang natapatan. Pang-inchik ang speech mo, hindi sa ICC. Ay tayo dyan. No, tama, di ba? Pang-inchik. Dapat sa inchik niya sabihin yung mga speech niya, di ba? Evelyn, shout out. Natatawa ako sa tawa mo, Xerox. Tama po kayo, kapag sinabi ni Boy Sile ay ginagawa. Sa totoo lang, nakaimpake na si Boy Sile at ready to go na. Ready to go na siya at baka magkabiglaan ay maiwan siya ni Bato. Ano ba to? Shout out Arnold po si Diego, ha. Tawa niya. Totong Gonzales, shout out. Good PM, Xerox. Napatawa mo ko, Xerox. Naku po, Diyos natin lahat. Hindi po papapasukin yan sa compound ng ICC. Wala po sila tinatanggap na tao na gagamunggo utak. Oh? At isa, gagamunggo utak at nasa talampakan pa. Pwede po yan sa iwahig. Baka nga po gulpihin lang yan ng mga tao doon sa iwahig. Magtiis-tiis na lang siya sa Senado kahit pinagtatawanan niya. Kahit nga mga kamag-anak niya, hindi na siya kinakausap. Pagtiyagaan mo na ang Senado, Kimo. Mawawala ka din dyan. Marami akong tubig. Tsaka pwede ko naman i-post pag naubos eh. Naman si Lady Sanita, shout out. Good evening po, Xerox. Maraming salamat po sa magandang balita mo po sa aming mga viewers mo po. Nakakatawa naman itong si Lilabuyo Robin Padilla. Ganyan katanga siya. Isa na din sa mga may tama ang utak ng mga DDS Alipores. Tawa-tawa si Lensa dito. Tawanan na lang natin siya.
yun ang trip niya. Ibigay ang hilig niya. Nasasama. Magpapakulong sa ICC. Katawa-tawa ang mga senatong natin. Katawa-tawa ang mga senatong natin ngayon. Maliban kay Senadora Lisa Ontiveros. Totoo yan. Noel B. Matila, shout out. Palala ng palala ang nakaluklok sa Senado. Para na tayong republika ng komedyante. Sana tumakbo na lang si Dolphy at Chiquito noon. Totoo, panalo yun. Mananalo yun, oo. Si Amay Bisaya, bobo lang eh. Ang tinakbo kasi Vice President ni Imelda pala, sabi ni Lily Chang eh. Oh. Dapat senador, nakaamay. Miguel Soriano, shout out. Hindi nyo yata get si Kimo. Naniniwala kasi siya na imposibleng makakulong si Bato at Duterte. Ang hina nyo naman. Ganoon! Ikaw ba, Miguel Soriano, malakas ka ba? Sa tansya mo ba, hindi nga makukulong si Bato at si Duterte? Yun ang para sa'yo. Tignan natin, Miguel Soriano, kung sino ang mahina, ha? Ladies Anita, oh. Grabe po pala yan si Montulpo. Napanood ko po din si vlogcaster Armandin. Nagulat po ako sa mga kaalaman ni Montulpo. Binisto niya halos lahat. Oh, di ba? Pero, pinrotectionan niya si Digong. At ang itinuturo niya halos sa kanyang mga sinabi ay si Bato. Parang ganon. Oh, di ba? Maganda, panoorin mo, Ladies Anita, yung kay yung kay Attorney Claire Castro. Mas maliwanag yun kesa kay Idol Vlogcaster. Oo. Totong Gonzales, shout out. Pahabol lang ulit si Rox. Sana si Rox gawing sekretary ng PWD si Kimo. Bagay siya doon. Manipis kasi, manipis kasi po utak ng gagong. Bukod sa manipis na ang utak, gagamunggo pa. At take note, nasa talampakan pa. Patay tayo dyan. Ruelio Asuncion, welcome to the club. Galing mo talaga, Karox. Tawa-tawa siya. Salamat. Ladies Anita ulit, oh. Si Roque, ang advisor ni Siling Labuyo, Robin Padilla, Padilla, walang iba kundi si Butiking Pasay na si Panelo po. Sa pagkakaalam ko po. Ganun ba? Pwede. Kaya lang, kung totoong kasi abogado rin yung si Panelo eh. Ang ina-advise sa kanya, yung mapagtawanan siya. Kawawa naman talaga itong tao na to. Rogelio Asuncion ulit, oh. Nakakawala ng stress, Karox. Ganun ba? Ako rin eh. Wala stress ko eh. Noel B. Matela ulit, oh. Bilang na lang sa daliri ang senador na nakaupo, puro walang kwenta. Bilang na lang sa daliri ang senador na nakaupo, puro walang kwenta, sabi niya. Noel Batalena ulit, oh. Ito yata ang parusa ng tunay na Diyos sa bayan natin. Binigyan tayo ng mga politikong puro kengkoy, Mickey Mouse, politician. Dadagdag si Willie dyan eh. Pero palagi ko baka di siya makalusot eh. Dahil baka kung sakasakali nga magbabakasyon tong si Digong sa dahig. Yannick Ordobe, shout out. Aabangan natin kung sasama siya sa ICC. Baka umurong ang itlog pag andyan na. Mga kaabang-abang talaga yan. Yannick Ordobes, ha? Sumagot na naman si 3J Hugh. Ang tanong, may itlog ba? May itlog ba ng manok? Tawa-tawa si 3J Hugh po. Nung nakita ko parang hindi ko napansin yung itlog nung nakalawit. Liit. Okay na ako dyan. Ano ba itong mga senador na to? Okay. Ladies Anita ulit, oh. Napakatanga naman itong nag-vlog
na mama na yan po, Sir Roque? Kailangan niya pa bang magbalik sa kinder? Napakabobo. May jurisdiction ang ICC sa Pilipinas under the War on Drugs, EGK, and ICC. Nakakatawa ang ibang Nakakatawa ang ibang vloggers. Wag lang may masabi kahit wala sa tama ang pinagsasabi. Ewan ko nga sa mga tanga na mangmang. Galit si Ladies Anita. Maki, shout out Maki. Christian Cheng anak, shout out Jeff Ramos, shout out. Jun Lagon, my friend, shout out Sabi niya. Sabi ni Maki, sana gawin yan totoo. Sana gawin yan totoo ni Robin Padilla dahil magpapalit yun ako sa amin. Welcome to the club, Maki Sumagot si Misael Sagot ko na po, Ambir. Sumagot din si 3JC Opo. Sagot ko naman ang karaoke. Kantahan. Tayo dyan. May bago tayong subscriber. Si Maki. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Sir Rox. Kakaiba talaga itong si Robin Padilla na sa sobrang yabang at bobo at sasama daw siya sa kulungan kapag nakakulong daw yung devil na si Digong sa ICC. Totoo yan Oo. Aabangan ko yan. Gagawin ni Robin Yabang. Dapat tutuhanin niya yan para magsama sila ng amo niyang devil. Sobrang ganda siguro ng tingin niya kay Digong. Kaya pagpapalit niya ito sa kanyang pamilya. Ibang klase talaga. Gusto kong tumawa at nakakasira sila ng ulo. Maraming kaabang-abang, totoo. Eto, Ruby. Welcome to the club, Ruby. Di ko alam kung nang-aasar ka, sir, o Di ko alam kung nang-aasar ka, sir, o nang-aasar. But seriously, bakit ganyan na ang Senado natin sa Pilipinas ngayon? No match sila sa mga dating batch na senadors na kagalang-galang at may sense magsalita. Naku, Ruby, tama ka dyan. Ang layo sumagot si 3JC po. Ang mga batch na senador sa ngayon ay mga kagulang-gulang. Yun. Wala nang kagalang-galang yata, Ruby. Kagulang-gulang na. Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out. Sabi niya, hindi ko alam ito. Kaya may tanong ako, bakit Kimo ang nickname ni Robin sa iyo? May pelikula kasi yan, Soylo. Katambal niya si Regine Velasquez. Oo, ang pangalan niya sa pelikula na yun, Kimo. Isa siyang mekaniko. Oo, maganda yung pelikula na yun. Alam mo, pansa ko nito si Kimo, kala mo. Tsaka yun, Bino, yung utol kong hudlo mo. Napanood ko din yun. Just curious, sabi niya. Siguro nakakuha mo na Nandun pa nga si yung Aquino. Butch Aquino nandun, tatay ni Regine Velasquez. Si Butch Aquino. Si Kimo nun, isang ordinaryong mahirap lamang. Ganun. Si Regine, isang tanyag na singer at mayaman. Yan. Yun yung story nun. At napakaganda ng kanilang love scene. Kaya, ni Kimo. Hindi nyo ba napanood yun? Maganda yun. Tuloy natin. Pag nakikinig ako kay Robin, parang nakikinig ako sa mga adik na pinaguhuli noong drug war. Parehong-pareho ang tunog. Parang bulol na bata na hindi mo maintindihan. Same feather flocks together nga, di ba? Soylo Flores ito. Parang gagawin ni Bato itong gustong mangyari ni Harry Roque. June Mesa, welcome to the club. Dapat si Kibulog at Duterte ay kalusi na 10 ng kanilang kampon para wag ng pamarisan. Nanonood yata ito ng FPJ. Matagal nang dapat. Diyos ko.
Alejandro Bidad, shout out. Karox, good morning. Tutuhanin ba si Idol na sasama sa kulungan? Oo, tutuhanin yan. Iba magsalita yan. Naku, Kimo, huwag mo kong ipapahiya. May isang salita yan. Lalaki yan. Sasama talaga yan. At masarap nga raw ang pagkain doon sa kulungan doon eh. At saka sanay siya sa kulungan. Tagal yata ilang taon ng binuno niya. Na? Tuloy natin kay Alejandro. Tatanggapin ba ng jail guard wala namang kaso? At madadagdagan ang pakakainin sa kulungan. Paano kung apat na piraso ang budget, pang-5 si Kimo. Hindi kasali si Kimo, gutom aabutin niya. God bless, Karox and family, especially to your loved one. Happy Valentine. Happy Valentine, Alejandro Abidad. Maghahati-hati na sila roon. Oo naman. Kung 4 yung tinapay, nandun si Kimo, tatapyas-tapyas sila yung 4 at bibigyan lang kay Kimo. Ganun. Bubusog si Kimo, hindi nila gugutom si Kimo. Sumagot si 3JC Opo. Ako po ang magsasampa ng kaso. Gulo nito, oh. Ang kaso po, for being engot. Tayo dyan. Ay, naku. Tem, shout out, Tem. Wag na sanang mandamay yung mga kababayan nating bubutante. Wala tayong magagawa dyan. Jun Mesa ulit, oh. Napakasamang ehemplo ang mga pinagagawa nitong si Kibulog at Duterte sa sambayanan na lubhang makakasira sa asal at pag-uugali ng maraming Pilipino. Naniniwala ako sa dyan. D-Sed, shout out, D-Sed, ah. Dami kong tawa sa pagtatanggol mo kay Kimo, Sir Rox. Ikibulog, di ko magawang pagtanggol eh. Oo, totoo. User, oh, shout out, user. Good morning, Karoke. Ako po ay kaisa nyo at naniniwala na may isang salita si Robin Padilla. Oh, ay tama. Siguro, idol mo rin si Robin. At buong buo po ang tiwala ko sa kanya. Nasasama talaga siya sa kulungan. At kung maaari, isama niya na rin ang mga bumoto sa kanya. Nang mabawas-bawasan naman ang mga tabogo sa Pilipinas. Hindi sasama sa kanya yun. Federico Mandak, shout out, ah. Ngayon ko lang napansin si Robin at Digong parehong magsalita. Parang laging lasing. Dapat nga lang sigurong samahan niya sa kulungan ng ICC si Digong at Bato. At itong si Bato, mukhang ilalaglag na si Digong dahil nakakuha ng bagong kakampi. Nakakuha ng bagong kakampi si Digong sa katauhan ni Montulfo. At gagawing collateral damage si Bato. Maganda yan. Maglalaglagan na kayo. Mga halimaw, sabi nila Cascañas. Diba? Maganda nga yan eh. Siguro si Kapersi, mga boss, talagang siguro Kapersi, maganda yung mga ano, yung lahat yung mga sinabi mo, eto na siya. Nagkatotoo lahat, ha. Ay nako. Si Bantag, hanggang ngayon hindi nyo pa nahuhuli. Wala kayo man lang ano kung nasaan. Ano ba? Intelligence, lalaki ng intelligence pa nyo. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, shout out. Christian Sen. Oy, friend Amy Bingson. Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Friend Amy, where na yun na ba talaga? Miss ko na ikaw, sa totoo lang. Sabi ni Friend Shervin, no? Diyos ko po, Lord, patawarin niyo po sana ako. Umpisa pa lang, ano ba? Ano? Naglalakot po ang pawis ko sa suklam sa kurimaw na pesting yawa na hinduropot na ito. Buisit ka talaga. Sarap mong chinilasin sa nguso. Ano daw, Sir Rox?
para siya sa bayan, sasama daw siya sa kanyang mga Panginoon pag nakulong. O yun nga sabi ko. No? At nahuli ng ICC. Wow! Ano bang klaseng burak ang inata nitong may sayad na ito, Haserox? Lumesles ka nga dyan at huwag kang pabida dyan na hinduropot kang visit ka pwe. Di ka lang nakakanginig ng laman, pero tama lang naman talagang desisyon mo. Sama-sama na kayo dapat ng mga Panginoon mo. Wala talagang dapat iwanan papuntang impyerno. One for all for one. O, ito po, tama yun. Salvador Centeno, shout out. Tawa-tawa siya. Librado Ludovico, shout out ha. Ako uli, Karox. Robin Padilla, Padilla, Honorable Sir. Talagang hindi ka pwede sa dahig kasi English ang salita doon. Sa pato. Yan ang wala ka. Tayo dyan. Magdadala siya ng dictionary. Ano ka ba? Tsaka magpapaturo siya kay Bato. O, diba? Marunong mag-English si Bato. Tsaka si Digong, marunong din mag-English yan. Tatranslate na lang kay Kimo kung ano sinasabi ng mga gwardiya doon. Ramon Valencia, shout out. Bossing, mga tabogo lang ang bump to dyan. Sige, isama na. Sige, isama na. Isama na din si Robin Hood. Si Robin Himod. Wala naman silbi yan, hindi yan kawalan. Totoo. Tsaka yung kung sasama siya, siyempre mawawala na siya sa Senado, di ba? Oo. Yung sinesweldo niya, ipamahagi na sa mga mahihirap. O, di ba? Marilo Pabianak, shout out ha. Good night po, Tay. At sa mga ka-warriors. Sumakabilang bakod po yan, Tay. Madalas basagin ni Mab yan, Tay. Oo. Nawa nga, diretso na siyang talaga. Nakita ko nga ito eh. Sobra rin ito balahurain si BP Lenny. Parang napakagaling din eh, di ba? Yet Gibara, shout out. Welcome to the club, Yet. Bugok yan, yun. Mukhang normal na siya. Marilo Pabian ulit, Okay. Ganito po kasi, Tay, itong si Kimo, nang manalo at maging number 1, nawinda ang isip niya. At habang tumatagal, laging tuliro sa naging kapalaran niya. Kaya gusto niyang patunayan sa buong bansa na magaling, mahusay, may alam kuno. Pero ang nangyayari, puro sablay ang kinakalabasan at puro negative ang reaksyon sa statement niya. Okay na din na sumabit siya patungong ICC. Huwag niyang kalimutan ang pinakamahalagang leader of ang pinakamahalagang letter of resignation being a senator. Malaking tulong sa sambayanan ang sahod niya. Uy, kasasabi ko lang Ay, ano na po tayo ang mga ganitong nahalal sa ating bayan? Puro pasakit ang hatid nila. O mahabagin Diyos, kawaan niyo po kawaan niyo po kaming mga Pilipino. Ay naku, malu ka. Marilo ka. Roy sa Abedra. Welcome to the club. Tawa ako ng tawa sa vlog mo na ito, sabi niya. Ikaw lang ba? Ako nga natatawa rin pinanood ko eh. Pedro San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Si Robin Hood po ay sarado ang isipan at damdamin sa China at hindi pagsang-ayon sa ICC. Malaki ang utang na loob niya sa boss dahil hindi po siya
makakarating sa kanyang kalalagyan niya ngayon. Kaya wala po tayong magagawa sa pansarili niyang paninindigan. Kailangan pong buhusan ng tubig ang ulo upang matuto at magising na muli ang tunay na may-ari ng Republika ng Pilipinas. Tama. Parang bulag pipi at bingi na po ang karamihan sa hindi magandang nangyayari sa ating bayan. Nang dahil sa pagiging panatiko sa politiko, pati po yung ibang sekta ng relihiyon nagkakaroon na ng pamumulitika at may katiwalian. Dasal lang po tayo, patnubayan at gabayan po tayong lahat ng mahal na Panginoon Diyos. Galing ni Ferdinand San Juan. Anyway, halos lahat naman tayo dito maka-Diyos eh. At hindi basta paniniwaan, matibay ho ang ating pananampalataya dito sa grupo na to, ha? Friend Shervin ulit to. Sa isang banda po, Sir Rox, ako po ay talagang sumasaludo at sobra pong humahanga sa tibay ng dibdib at tapang ng apog ni Mr. Bigote sa isang kurimaw na hinduropot na subject mo po today. Grabe po talaga ang pagkadakila, totoo, ikaw talagang ang panunumpa at pagkampi ay hanggang sa loob ng kulungan. Haharapin pati si kamatayan. Talagang isinabuhay niya po yung lupang hinirang. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Visit. Yung sa Senado talagang malupit. Magdadali, Kala mo tunay na tunay ang piling bida at bayani. Hoy! Wala ka sa pelikula, pesting yawa, hindi ikaw ang bida sa ending. Pagdating na yung tunay na bida, liligwaking ka. Si Boom tarat-tarat. Patay siya rin Diyos ko po, Lord. Saan po bang pusalian ng gagaling itong mga joker na ito? Di lang binababoy, sobra na pong binabalahura ang atin pong bayang Pilipinas. Kundi puro may sayad, may atraso sa batas. Kung hindi puro may sayad, may atraso sa batas, di ba? Hinawa Japan. Tapos, senador, wow, Sir Rox, talagang todo na to. Only in the Philippines talaga lang. Totoo. May katapat ba yung Senado natin? Ilibutin mo na yung buong mundo. Tayo lang ang ganyan ng Senado. Kundi puro joker, puro magnanakaw. Ito namang mga kababayan natin, sinasaktan ang palabas nitong sinasakyan ang mga palabas nitong mga abnormal na to. Para nyo ng awa, mga kapatid. Maawa po kayo sa mga kabataan natin na siya ninyo pong unti-unting binibitay dahil po sa maling desisyon na pinipili at iniuupo nyo po sa gobyerno. Diyos ko po, Lord, maawa naman sana kayong mga matatanda na bumoboto. Hindi na po katawa-tawa ang itsura po ng bansa natin ngayon. Tamang isip po at talino. Ang pagpili hindi po nadadaan sa patawa at ayuda para po mag-upo ng tamang tao at di po abnormal na lingkod bayan. Tingnan nyo nga po ang itsura ng line-up ng ating mga nakaupo ngayon sa Senado. Ka-proud po ba sa tingin ninyo at sa palagay ninyo? Sobra pong lulupit. Impong basyang lalayas. Muna. Sakit po nila sa dibdib. Yang sa muli po ang inyo pong lahat, sa lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang asungot ninyong Tia Deli. God bless po, Sir Rox. Ingat ka po palagi. Ingat ka din, friend. Uy, talagang napatawa ako nung napatawa sa mga comment nyo. Sobra. Johnny Be Good. Shout out. Ang galing mo, Karoke. Akala ko totoong kumakapi ka nakikimo. Yung pala sarcastic lang ang paipik mo. Tsaka tama sabi mo. Mas dadami pa ang tanga sa Senado kapag pumasok na itong si Willie Boom tarat-tarat.
Malamang ang gagawin ni Willie ay magpapakontest sa Senado ng hep hep hooray. Saka pa, naluluha ako sa'yo, Johnny Bigot. Ano ba? Wala na ako mga boss. Oh. Ha? No? At kung sino ang mananalo, ay bibigyan ng jacket. Okinawa, Japan. Ano ba? Shirley Jaser, shout out. Ikaw naman, Karox. Huwag mo nang basagin ang trip ni Kimo. Yung daddy digong niya, ang dadalhin sa ICC, kaya hayaan mo na lang siya na sumama siya sa daddy digong niya. Ay, hayaan ko naman, friend. Sabi ko nga, kung talagang huwag mo akong papahiyakin mo. Kilalang kilala kita bilang may paninindigan. May isang salita. Tuparin mo yan. Anong number one? Anong Pilipinas? Mas importante sa'yo, sige mo. Si Digong at si Bato. Senado, resign ka na dyan. Sumama ka na doon. Sabi mo yan. Tuloy natin kay Shirley Jaser. Ha? Alam mo, nang naging number 1 senador yan, dahil sa daddy niya. Anak talaga ng Curimaw, pinakamalungkot na kasaysayan ng Pilipinas 2022 election. Matinding trauma ang nangyari sa mga Pilipino. Aray ko. Kaya ito, na kayo mag-aral. Magkomedyante na lang kayo sa action star. O, number 1 kayo, di ba? Aral. Mga nilampaso ni Kimo, mga Harvard pa, mga abogado, mga bar top notcher na walang kwenta yan. Kimo, ang panalo si Kimo. Lord, Shirley Jaser ulit to. Hindi na kailangan magpalit ng relihiyon. Basta mabuti kang tao. Totoo yan, friend. Tsaka yun nga. Maraming mga ganyan nagko-convert na relihiyon. Bakit? Anong dahilan? Bakit? Yung pupuntahan nyo bang relihiyon? Iba ang Diyos? Iisa lang ang Panginoon eh. Ba't kung saan pa kayo nag-iikot? Meron akong kasamang vlogger. Hindi ko nasasabihin ng pangalan. Mabait din siya. Yun nga sabi niya. Tyrok, sabi niya, ako dating Katoliko, naging iglesia ako, naging ganito ako. Naikot ko na lahat ang lahat ng relihiyon. Ang nilibilag sa kanya, atheist siya. Napag-alaman, hindi na siya naniniwalang may Diyos. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo, friend, ako madaling kausap. Pag ang tao ay nakagawa ng buto, nakakapunta ng tao sa buwan, nakagawa spaceship, o kung ano mga matitinding armas, pag nakagawa ang tao ng buto, na pag itinanim mo tumubo, automatic, walang Diyos. Kasi yun ang hindi kayang ibigay, yung buhay. Paulit-ulit ako. Di naman na kailangang mag-isip pa kayo. Kunin yung component ng buto ng kalabasa. Mga scientists. Kunin yung component. Pag-aralan ninyo. Gumawa kayo ng buto. Kopyahin niyo yung buto ng kalabasa. Tsaka nyo itanim. Pag tumubo yun, itinanim ninyo. Walang Diyos. Tapos yung kinopya ninyong buto ng kalabasa, tinanim nyo na buhay, walang Diyos. Automatic po yun. Yun ang hindi ko kaya ibigay, buhay. Al-Ulalia, shout out ha. Sabi niya, dating DDS vlogger yan, Mima Alicia, na maraming paninira ang puri kay Madam Lenny nung kampanya. Siya nga pala to. Tatanda ko nga sa memory ko eh. Kung magpapaumanhin lang siya in public, baka mag-subscribe pa ako.
Kasi ang tinitiran niya ngayon ay si Duterte. Anyway, views lang hanap niyang Mima Alicia na yan. Alam niya, solid ang kakamping. Good day, Xerox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Ulalia. Reynaldo Gonzalez, shout out, sabi niya. Napanood ko na yung vlogger na yan. Mema yan. Daig pa ni Kimo. Therapy ni Idol sa panlalait ng vlogger yan. Oh. Ano ba? Mukha nga di ba? Ted, shout out, Ted. Karoke, hindi rin ako believe sa pinagsasabi ng babaeng yan tungkol kay Kimo. Tama ka sa pagtatanggol mo kay Kimo. Yung babae parang pinapalabas niyang bobo at inutil si Kimo. Bobo at inutil si Kimo eh. Di ba niya alam na may pagkabayani si Kimo? Kaya lang naman ganyan si Kimo. Dahil loyal nga siya kay Digong. Tatalikuran niya ang bayang Pilipinas, wag lang si Digong at Bato. Ha? O di ba? Sasama pa siya sa kulungan. Sayang. Naging sayang, sabi niya. Nagpag-senador itong tarantadong ito. Sayang naging senador pa itong tarantadong ito, sabi. Pero Karoke, kahit maraming pumipintas sa style ni Robin, malakas ang paniniwala ko na hindi siya magnanakaw sa kaban ng bayan na tulad ng iba. Pwede. Reynaldo Gonzalez ulit oh. Conspiracy theory, Xerox. Taya ba to na talaga si Kimo? Hindi na magbabago pagtingin kay Duterte. At nagpabindisyon na si Kimo kay appointed son of God. 3JC of ulit to. Ay, Christian Chengnak, salamat ah. Ay, kamusta ka pala? Wala kang comments ah. Sabi niya. Boyong Kong Balong, shout out. Emans Calona, nak, shout out ah. Sabi ni 3J Show po. Alam mo, Xerox, totoo naman sinasabi ni Robin Hood na engot ang mga Pinoy. Ang ibig sabihin niya, engot yung mga bumoto sa kanya. Kasi isa siyang walang kaalam-alam sa batas at sa madaling salita, isa rin siyang engot. Ang engot, binoto ng mga engot kaya nagka-engot-engot na ang Senado. Ay, engot ko sa inyo. J Shop na naman. Xerox, palay ko, wrong timing ang desisyon ni Boom Tarat-Tarat at tumakbo sa Senado. Kasi, ang bossing niyang si Digong nanganganib ng makulong anytime soon. Tapos, accordingly, tawa-tawa si 3J Shop. Accordingly, ang kakamping ni Diggs, isa-isa na ring naglalaglagan. Talagang inaalat si Boom Tarat-Tarat. Mukha nga no? Pero maski na, kala mo huwag mong underestimate yan si Boom Tarat-Tarat marami ring naniniwala dyan, di ba? Ay nako Lord. 3J Show ulit. Xerox, totoong-totoo rin ang sinabi ni Kimo na nakaka-insulto talaga ito. Nakaka-insulto na ang senador. Nakaka-insulto na ang senador natin Isang engot na Robin Hood, nakaka-insulto na intelihente ng mga mamamayang Pilipino na matitino at may konsensya. Nakaka-insulto talaga ang Robin Hood na ito sa mundo ng mga matitinong tao. Ikulong na rin yan sa dahig. Total, nagbo-volunteer naman ang engot. Ay, 3J Shop ka. Papatawa mo talaga ako sa totoo lang. 3J Shop ulit. Xerox,
Huwag na natin pansinin niyang katwirang baluktot ni Robin na walang jurisdiction ng ICC. Kasi nga, sa kaingutan, sa kaingutan niya, di kaya ng isip abutin ang logic. O tanong ko, Sir Rox, sino ba ang mas matalino? Si Robin Hood o ang ICC? ICC naman kung hindi kikilos ang ICC if they knew na wala silang jurisdiction. Yun nga eh. Pagpasensyahan mo na, sige mo, ano ka ba naman? Tatanggol ko na nga eh. Tuloy natin. Now, sino ang mas matalino? Si Robin Hood o ang ICC na puro mga judges, prosecutor, bar association at other legal professionals? Wala. Basta sige mo, believe siya kay Digong. Si Digong lang ang matalino. Ano ka ba naman? Sabi niya nga, di ba? ICC, come. Le-lecture ako kayo ng international law. Di ba? Mas believe si Kimo kay, Harry Roque, sa totoo lang. Tsaka kay Panelo at kay Tupac. Di ba? Tuloy natin yung kay 3J Shop. Si Robin Hood, hindi naman ata nakatapos ng college at walang alam sa batas. Hindi nga kumuha man lang ng crash course about laws and politics. Buti pa si Manny Pacquiao noon at least nag-aral nung maging senador. Totoo. Nakakahiya naman kay Robin Hood. Tawa-tawa si 3J Shop. 3J Shop ulit to. Sir Rox, yung sinabi mong kulto, yung sinabi mong kulto rin sa Davao, na pinapasara ni Diggs, isn't it a violation of freedom of religion? Wala namang palang ginagawang kalokohan bakit pinasara? Walang imposible kay Digong noon. Si Daila de Lima nga na ipakulong. Diba? Kasi nga, kaya niya pinasara yun, friend. Meron silang parang nagdi-deposit ng pera yung mga members, tapos nakakakuha naman ng interest. Tuloy-tuloy maganda at walang nagreklamo, walang kasalanan yung kapa na yun. Hindi kagaya itong si Kibulog na patong-patong ang kasalanan. Senado, Kongreso, ayaw niya harapin, FBI, ayaw niya harapin, naghahanap ka ng korte, Kibulog, dito ka pumunta sa FBI, korte yun. Most wanted ka na dun ano ka ba? Tuloy natin yung kay 3J Siopo. If they want to be a cult, so be it. Basta ba wala silang ginagawang against the law? Wala. Yung kay Kibs, ibang usapan yon dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na puro violation sa batas ang ginagawa. Yun nga malakas naman siya kay Diggs. Ano ka? 3J Shop ulit. Sa Rox, love mo pala si Robin, ha? May secret fans pala si Kimo. Tao-tao si 3J Shop. 3J Shop ulit to. Si Rox, ipagtanggol mo rin si Boom Tarat-Tarat. Pag binas nitong alin na to. Oo papagtanggol ko yan. Kala mo Oy, mission accomplished mga boss. Lapit na po ang araw ng mga puso. Happy Valentine ho sa lahat. Kalat ni! May Valentine ka na ba? Kalat ni yan. Naku, marami na naman. Full load na naman ng mga motel. God bless mga friend.